Amang Diyos na nasa langit, ikaw po ang Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami ay dumudulog sa inyo sa gabing ito upang hilingin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong salita, yung bisa ng iyong salita, yung authority, Panginoon. Lucas chapter 4, verse 36, Matthew 18, verse 18, verse 19, verse 20. Sa gabing ito, hinihingi ko ang karunungan, Panginoon. Hinihingi ko na pagpalain mong salita mo na may turo ko na may pananampalataya na may katapatan, Panginoon, sa aking puso. Salamat, salamat po, Diyos. Magpagaling ka, pagalingin mo ang mga pusong sugatan. Magpalain mo kaming lahat. Maghimala ka, magpalaya ka, Panginoon. Salamat, salamat po. Loobin mo ang salita mo, tumagos sa aming mga puso at magpatibay ng aming pananampalataya sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, paano ba tinalo ni David si Goliath? Sino ba si David? Sino ba si Goliath? Si David ay isang kabataan na pinahira ng langis ng Panginoon. Si Goliath ay isang magiting na mandirigma ng mga Pelisteo. Kinatatakutan ng buong Israel dahil napalaki niya. Magiting na mandirigma ng mga Pelisteo si Goliath. Noong time na yon, walang katapat si Goliath. Maging si Saul, na hari ng Israel, ay natatakot kay Goliath. Si Goliath ay kinatatakutan ng buong Israel noong time na yon. At walang lumalaban sa kanya dahil siya malaki, malakas, magiting na mandirigma ng mga Pelisteo. Kaya, mapansin natin na si David ay isang musmus na kabataan. Maamo ang itsura. Mabait kung tingnan. Pero, mayroong karanasan sa mga leon at oso. Kaya ni David na pumatay ng leon at oso kapag ang tupang kanya binabantayan ay inaagaw ng leon at oso. Amin po ba? Nandun yung kanyang compassion sa kanyang kawan na binabantayan na binabantayan. Ito ay inaalagaan ni David at ipinagtatanggol niya ito sa mga leon at oso. Kapag tinatangay ng leon at oso yung kanyang tupa, inahawakan niya lang sa panga ang leon at oso, pinapatay. Ganon siya kalakas. Kaya si David ay mayroong karanasan sa Panginoon. Yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Yung lakas ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Amen po ba? Si David ay mayroong malaking pananalig sa Diyos. Si David ay mayroong malaking pagtitiwala sa Diyos. Kaya nung time na pinapahiya ni Goliath ang Israel, dahil hinahamon niya ito lagi, si David ang lumaban kay Goliath. Sobrang panalait ni Goliath sa Israel. Kaya, nung marinig ni David na ninalait niya ang Israel, hindi ito matanggap ni David. Siya ang humarap kay Goliath. Amen. Hinarap niya ito. Nang dala niya ay tungkod lamang, ang dala niya ay tirador lamang, at bala ng tirador. Ito lang yung armas ni David. At higit na kanyang daladalang sandata, yung kanyang pananampalataya sa Diyos, yung kanyang pagtitiwala sa Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, yan yung kanyang sandata. Amen. Habang nilalait ni Goliath ang Israel at nilalait niya si David, dito sa Samuel, 1 Samuel 17, chapter 17, verse 45, verse 46 hanggang verse 47. 1 Samuel, unang Samuel, chapter 17, verse 45 hanggang verse
46 hanggang 47. Sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sabi niya kay Goliath, ang dala mo'y sibat at pantusok. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihan Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Kasi hinahamak ni Goliath ang Diyos ng Israel. Kaya, nilabanan siya ni David sa pangalan ng Panginoon. Amen. Tayo ba, ano pa tayo lumaban sa Goliath? Sarili ba natin? Wala tayong magawa sa pangalan ng Panginoon. Pangalan ng Panginoon yung dala-dala niya. Dala-dala niya yung pananampalataya. Dala-dala niya yung pagtitiwala sa kanyang puso. Na makapangyarihan Diyos ng Israel na iyong hinahabak. Ngayon, sa araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay, sabi ni David. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo, sabi ni David. Ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mabangis na hayop ang bangkay ng kawal ng hukbong Pilisteo. Sa ngayon, malalaman ng buong Israel, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. Amen. Sa ngayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel. At makita ng lahat na naririto nga na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak, sibat, kay Yahweh ang labanang ito. At ibibigay ka niya sa aming mga kamay. Amen. Tayo ba pag nakipaglaban si David? Sabi ni David, kay Yahweh ang labanang ito. Sa Panginoon ang labanang ito. Tayo ba, paano ba tayo makipaglaban sa mga higanting pagsubok? Sarili ba natin? Wala tayong magawa. Dapat kapag nakipaglaban tayo, ay makipaglaban tayo ng Panginoon na makipaglaban para sa atin. Kay Yahweh ang labanang ito. Yan ang sabi ni David. Kaya, alam natin na sa diretsong salita, natalo ni David si Goliath sa pamagitan ng isang bala lang ng tirador. Bagsak, pinugutan niya ng ulo si Goliath. Natalo si Goliath. At natalo nila ang hukbong Pilisteo. Amin po ba? Dahil sa yung laban niya ay laban ng Panginoon. Ang laban natin ay laban ng Panginoon. Amin po ba? Hindi naman talaga tayo ang lumalaban, kundi ang Panginoon ang lumalaban. Kaya dapat alam natin kung sinong nakipaglaban. Kapag tayo lang, wala talaga tayong magawa. Lagi natin isipin na si Lord ay nasa unahan natin. Na si Lord ang nakipagtanggol sa atin. Si Lord ang nakipaglaban sa atin kapag may pagsubok na dumadating sa ating mga buhay. Amen ba? Amen. Kaya Yahweh ang labanang ito. Tayo wala tayong laban. Pag binabasa mo yung mga hari, mga kronika, hindi sila halos nakipaglaban. Amen. Sumusunod na sila sa instruksyon ng Panginoon. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay lumukob sa isang tao, gagabayan sila kung paano sila makipaglaban. Amen. Kasi laging may sangkap na Espiritu ng Diyos ang digmaan. Lagi sa panig ng Diyos, bumababa ang Espiritu ng Diyos para palakasin ang hukbo ng Diyos. Mayroon lagi revelasyon. At ang Espiritu ng Diyos ay pinapalakas sila. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay sumangkap sa isang mananampalataya, wala silang katalo-talo. Kahit gaano kalakas ang kaaway, kahit gaano kalakas ang hukbo na kalaban na, natatalo nila. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay nagpapalakas. Si David ay pinahira ng langis, lumukob sa kanyang Espiritu ng Diyos, at siya ay naging malakas. Laksa-laksa ang tinalo ni David. Kay David nga, libo-libo lang, kaya nagalit si Saul eh. Kasi libo-libo lang ang sa kanya. Kay David, laksa-laksa. Amen mo ba? Kaya, ganun talaga. Kaya kailangan na sa labanan natin, sa buhay na ito, ang laban na ito ay para sa Panginoon, hindi para sa atin. Lagi natin i-acknowledge si Lord na sa unahan natin. Na si Lord ang nakipagdigma sa atin. Si Lord ang nakipaglaban sa atin. Lagi taglay natin ang pananalig sa Panginoon. Taglay natin ang pagtiwala sa Panginoon.
taglay natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ipakikilala natin lagi si Lord sa ating buhay. Amen po ba? Itaas lagi natin ang pangalan ng Panginoon sa ating kalagitnaan, sa ating buhay, sa ating pamilya. Kapag may pagsubok, Lord, laban mo yan, hindi ko yan laban. Amen? At kapag lumalaban tayo sa pangalan ng Panginoon, tulad ni David, lalabanan kita sa pangalan ng Diyos ng buhay, sa Diyos ng Israel. Amen. Ang Diyos ng Israel ay Diyos din natin, Diyos din ng Pilipinas. Amen ba? Siya ang Diyos na power, makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Kaya, sa ating buhay, pinapractice natin ang ating panampalataya. Dapat umimprove ang ating panampalataya. Mag-increase ang ating panampalataya. Maging sa ating pinansyal. Nakadepende din po yan sa atin. Sa pagsunod natin sa Panginoon, sa pagtatapat natin sa Panginoon, nakadepende. Kapag ikaw kasi ay ang isip mo, ang tingin mo, nandun lang sa sarili mo, hindi ka improve. Amen po ba? Dapat, nakatingin tayo lagi sa Panginoon. Kaya lagi sabi ko, dapat ang isip natin, dapat ang puso natin, puno ng salita ng Diyos, puno ng mga pangako ng Diyos. Sa panahon ng pagsubok, yung kapunuan ng salita ng Diyos, yun yung magpapalakas sa atin. Amen po ba? Kapag puno ang isip at puso natin ng salita sa mga pangako ng Diyos, lalakas tayo. Yan lagi yung ating ideklara. Lagi nating babanggitin sa Panginoon yung kanyang mga pangako. Kasi tinawag tayo ng Lord hindi para matalo, tinawag tayo ng Lord para maging matagumpay. Amen po ba? Amen po ba? Tinawag tayo ng Lord para maging matagumpay. Hindi tayo para matalo. Hindi tayo para maging talunan. Kundi tinawag tayo para maging mananagumpay. Pinapalakas tayo ng ating Panginoon. Amen. Kaya lang, huwag kayong magkasala. Kasi ang kasalanan yun magdadala ng malas sa bawat manampalataya. Kasi tinawag ka na ng Panginoon para maging anak ng Diyos. Tinawag ka na para maging manampalataya. Huwag kang magkasala. I-practice mo na huwag suwayin ang Panginoon. Amen po ba? Kapag sinusuwayin natin ang Lord, magdadala yan ng kamalasan sa ating pamilya. Amen po ba? Magdala ito ng kahirapan sa ating pamilya. Kapag ikaw ay gumagawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos, lalo na pag nag-iimbot ka, magdadala ng kamalasan yan sa pamilya. Kasi pansin po yung pag-iimbot, maging sa lumang tipan, hanggang sa bagong tipan nandyan. Kasalanan po talaga mag-imbot. Amen. Dapat marunong ka mag-control lang yung sarili. Yan ang kinamatay ni Saul, pag-iimbot. Kinamatay ni Akan, pag-iimbot. Pinamatay ni Ananias sa Sapira, yung pag-iimbot. Yan yung kinamatay nila ng maaga. Amen po ba? Kaya tayo, huwag tayong magkasala sa Panginoon. Sikapin natin na masunod si Lord ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas ng ating pagsunod sa Panginoon. Si Lord hindi madamot. Amen po ba? Nakikita niya yung ating mga pangailangan. Nakikita niya yung buhay natin. Walang nalilihim sa Panginoon. Hayag sa Kanya lahat. Yung mga naranasan natin, kita niya yun. Kaya, pag nagkulang ka, nagkasala, repent agad. Magsisi agad. Saka wag uulitin. Kasi pag paulit, kasi minsan ang kasalanan, hindi natin nakukontrol yan. Amen. Hindi natin nakukontrol. Minsan, ang bilis tayong madaya. Nandoon na nakagawa ka na ng kasalanan. Amen po ba? Isang gisap mata lang, madaling pumasok ang kasalanan. Minsan, hindi mo alam, pasok na pala ang kasalanan. Pero kapag ikaw talaga ay may patnubay ng banal na Espiritu, alam mo pag nagkakasala ka. Amen. Alam mo yan. At kapag nagkakasala ka, dapat inalis mo agad ang kasalanan sa buhay mo. Kasi dadamay talaga dyan sa pamilya mo. Lalakad ka na makasalanan. At ang pamilya mo'y dadanas din ng curse. Amen po ba? Dadanas ng sumpa. Amen po ba? Kasi alam mo yung utos. Alam mo yung salita ng Diyos. Pero ginagawa mo pa rin, sinusuway mo pa rin. Kaya tandaan po natin, itinuturo ko sa inyo yung katapatan sa Panginoon. Kasi ako naman naging tapat sa Panginoon. Amen po ba?
Amen po ba? Kahit anong mangyari, mamuhay ka na tapat sa Diyos. Amen. Kahit anong mangyari, mabuhay ka na may panampalataya sa Diyos. Kahit anong mangyari, mabuhay ka na may pagtitiwala sa Panginoon. At hingin mo sa Kanya yung lahat ng kailangan mo. Kasi alam naman niya yung pangailangan ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Yung itinuturo ko sa inyo, yung paging faithful kay Lord, mahalaga yan. Importante sa lahat yan. Amen. Kaya si David, kaya niyang pumatay ng leon at oso. Kapag ang tupang kanya binabantayan, ay inaagaw ng leon at oso, hinahawakan niya lang sa panga ang uso. At leon, pinapatay niya. Napakalakas niya. Kaya pala malakas ang loob niyang harapin si Goliath. Kasi may experience siya sa power ng Panginoon. Yung kanyang faith ay buo, hindi basag. Yung kanyang panampalataya ay buo. Yung kanyang pagtiwala sa Panginoon ay buo, hindi basag. Amen po ba? Amen. Kaya mahalaga yung pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon. Mahalaga na yung kapangyarihan na Diyos ay namimintin natin sa buhay natin. Mahirap humiwalay sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Mahirap na iwanan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Amen ba? Kaya, kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, ingatan natin. Amen. Ingatan natin. Kasi yan, kapag may Espiritu ka Diyos, takot ang demonyo. Kasi nasa iyo yung power ng Lord. Amen. Amen. Sabi nga ng Biblia, huwag natin pighatiin ang Holy Spirit. Kasi siya yung tanda. Pagdating ng Panginoon, alam ng Panginoon kung sino yung Kanya, kasi nga may tatak tayo, may tanda tayo. Ay pag namumuhay tayo sa kasalanan, di tayo nakapagsisi, hihiwalay talaga sa atin yun. Kaya pag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, malakas tayo. Sa panahon natin ngayon, paano ba tayo maging malakas? Yung napagtatagumpay mo yung mga pagsubok, hindi mo napapansin malakas ka. Amen po ba? Yung lumalakad ka sa katwiran ng Diyos, malakas ka. Amen. Yung napagtagumpay mo yung kahirapan, lahat ng pagsubok, malakas ka. Amen po ba? Kaya, may mga karakter na dapat nating makita. Mahalaga yung pananampalataya, pagtiwala sa Panginoon. Maging sa ating pagkain, sa ating pinansyal, sa ating pagkain, sa inumin, sa panamit, pananalig din ang puhunan. Kalaban ng pananampalataya yung pag-alinlangan. Kalaban ng pananampalataya yung kasalanan. Amen? Mahalaga ang pananalig sa Diyos. Kaya ito yung lagi natin binabasa ito, yung Mateo chapter 6. Verse 31 hanggang 32. 33 hanggang 34. Kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain. Siyempre, pag may pagkain, may pinansyal. Hindi ka makabili ng pagkain pag wala kang pinansyal. Unahin mo yung pinansyal. Huwag kang mag-alala na kapusin ka sa pinansyal. Huwag kang mag-alala na kapusin ka sa pagkain. Huwag kang mag-alala na kapusin ka sa inumin, damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala sa mga bagay na ito? Ang hintil, hindi mananampalataya. Kaya pagdating ng kakapusan, nag-alala sila. Tayo, anak tayo ng Diyos, tayo mga mananampalataya, dapat huwag tayo mag-alala. Amen. Bagkus, mamintin natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Mapanatili natin ang ating pananalig sa Panginoon. Alam ng inyong Ama na sa langit na kailangan nyo ang lahat ng ito. Amen. Alam daw ng Ama na sa langit na kailangan natin yung financial, resources, pagkain, inumin at damit. Alam na ng Diyos yan. Ay ano nakasabi sa 33? Matigit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos.
Yun uunahin natin ang kaharian ng Diyos. Kasi yun yung sinasabi ng ating Panginoon. At ang pamumuhay ng ayon sa kalooban at sa kanyang kalooban, yung mamuhay daw tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Pag binaligtad natin yon, pag inuna natin ang ating sarili, pinaganda natin ang ating sarili, hindi na po yung pagsunod sa Panginoon. Kaya sabi na, unahin natin ang kaharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At sabi diyan, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay nito. Ano yun? Yung financial. Pagkain, inumin at damit. Yun po yung si Lord yung ating provider. Kasi nga, ang tao, ang kanyang inuuna sarili niya. Yun yung attitude ng tao. Pinapaganda niya ang kanyang sarili. Maging sa templo nga, di ba? Sa Hagay, pinaganda nilang bahay nila, pero ang templo ng Diyos wasak. Nagalit din ang Panginoon. Ibig sabihin, unahin mo pa rin ang Diyos kahit anong mangyari. Nasa puso natin, sa isip natin, yung pag-una sa Panginoon. Kasi yun yung kalooban ng Diyos, na unahin natin ang kanyang kaharian. Yun yung kanyang kalooban. At para lahat ng mga bagay na kailangan natin, financial, pagkain, inumin, at damit, ay bibigay niya sa atin, idaraglag niya sa atin. Kaya mapansin natin na, kapag inuna natin ang gusto natin, kasalanan sa Diyos. Kasi ang sabi niya, unahin natin siya. Ang kanyang kaharian, unahin natin. Yung pamuhay sa kalooban, unahin natin. Amin po ba? Tingnan niyo yung direksyon na sinasabi ng Lord. Huwag yung ating mga sali. Kasi si Lord lang bahala sa atin. Amin po ba? Si Lord lang bahala ang magdagdag ng ating pangailangan. Yung ating resources, yung ating financial, yung ating pagkain, yung ating inumin, panamit. Idadagdag na lang ng Lord yun. Bonus na lang yun. Amin ba? Doon sa tao, iba ang tao. Inuuna niya ang kanyang sarili. Bali, mahuli na si Lord. Amin mo ba? Ganon ang attitude ng tao. Pag may pera ang tao, sino inuuna niya? Kanyang sarili. Sino pinapaganda niya? Ang kanyang sarili. Yun yung attitude ng tao. Pero ang sabi ng Biblia, unahin natin ang kanyang kaharian at mamuhay sa kanyang kalooban. Lahat ng mga bagay na yan, idaraglag na lang yan ng Panginoon. Minsan, baligtad pagdating sa tao. Ako, ang isip ko lagi, pag mayroong pinansa, si Lord lagi inuuna ko. Yung aking ikapo, yung aking handog, yung aking pledge. Yun lagi iniisip ko. Amin mo ba? Kasi kailangan, sabi ng Panginoon, unahin mo siya. Pag inuna mo siya, at namuhay ka sa kanyang kalooban, lahat ng mga bagay ay dadaglag ng Panginoon sa iyo. Tingnan niyo yung prinsipyo ng Panginoon. Ipinapakita diyan na talagang mahalin natin si Lord, nang higit sa lahat, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip, yun ang tunay na pagmamahal sa Diyos. Amin po ba? Marcos chapter 12, verse 29 hanggang 30-31. Amin po ba? Kaya pag tayong lahat sumunod sa pamantayan ng pag tayong lahat sumunod sa salita ng Diyos, hindi tayo pagpalain ng Lord. Amen. Kung nagkakaisa tayo, isa yung ating damdamin, isa yung ating isipan, nagkakaisa tayo, magkakasama tayo, magkakatuwang tayo, sa isang paraan ng Diyos, tayo pagpapalain ng Panginoon. Amen mo ba? Amen. Amen mo ba? Isa yung ating pasanin. Nagtutulong-tulong tayo sa mga pasanin para sa Panginoon. Yung mga pasanin sa simbahan, pinagtutulong-tulungan natin, makita natin na i-bless tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya mapapansin natin na alam dapat natin kung ano yung mga prinsipyo ng Panginoon, kung ano yung mga dapat unahin para sa Panginoon. Amen. Kasi pag binaligtad natin yon, hindi na po sa Diyos yun. Kasalanan na po sa Diyos yun. Kasi ay pinapakita dito na unahin natin yung nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng kalakasan sa atin. Unahin natin ang Diyos. Kasi bakit natin siya unahin? Kasi nga, siya nagbigay ng buhay, siya nagbigay ng lakas sa atin. Siya, maging pamilya nga natin, siya din ang nagbigay sa atin, di ba? Siya nagbigay ng kaligayahan natin.
ng kasiyahan natin. Amen po ba? Naging masaya tayo dahil binibigyan tayo ng kasiyahan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya, kahit minsan binabasa mo na, alam mo na ang salita, hindi mo pa rin alam kung paano talaga sundin o i-apply sa buhay mo. Higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ang lahat ng mga bagay na ito, idaragdag ng Panginoon. Kapag mayroon ka, sino ba unahin mo? Si Lord ba o sarili mo? Kasi ang sarili natin, dinadagdag na lang yan ng Panginoon. Si Lord na pong bahala sa ating mga sarili. Sagot na po ni Lord yan. Kaya ipapakita natin, mahal mo ba si Lord? Iniibig mo ba si Lord? Napakahalaga na makita ng Panginoon na may pagmamahal tayo sa Kanya, na mayroon tayong pag-ibig sa Kanya. Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-isip. Amen. Tulad ni David, mahal niya ang Diyos. Kaya ayaw niya na-agrabyo ang bayan ng Diyos. Kaya pinagtanggol niya. Amen. Ipinagtanggol niya ang bayan ng Diyos. Nandun yung kanyang compassion. Ito yung ₱72 na inutusan ng Panginoon para mangaral ng kanyang salita. ₱72. Inutusan niya mangaral. Ito yung sumunod sa kanya. Sumunod sa kanyang utos. Masayang-masayang bumalik ang 72. Inulat nila sa Panginoon na kahit na po ang mga demonyo ay napasunod namin dahil sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Kasi ang pangalan ni Jesus makapangyarihan. Kaya mga demonyo sumusunod. Kapag ang mga poses ay inuutosan nila doon na lumayas doon, sumusunod dyan sa pangalan ng Panginoon. Kasi power ang pangalan ng Panginoon. Kahit na po ang mga demonyo ay napasunod namin dahil sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Amen. Kasi makapangyarihan ang pangalan ng Panginoon. Amen ba? Sinabi sa kanan ni Jesus, nakita ko na parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Sa 19, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan, tapakan ang mga gawa ng ahas at alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makapanakit sa inyo, sabi ng Panginoon. Ngunit magala kayo, hindi dahil sa napasunod ninyo ang masamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Amen po ba? Kasi tuwang-tuwa sila kasi nung utosan sila ng Panginoon na ang mga demonyo ay palayasin, sumusunod ang mga demonyo. Amen. Kaya sabi ng Lord, nakita ko sa Satanas, nahulog sa langit, parang kidlat. Ngunit magala kayo, hindi dahil sa napasunod ninyo ang masamang espiritu, kundi dahil sa nakatala ang pangalan niyo sa aklat ng buhay. Amen. Kasi nagalax na kasi power sila eh. Natakot sa kanilang mga demonyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen po ba? Yun yung kagalakan nila. Pero ang higit na kagalakan, yung pangalan mo nakatala sa langit. Amen. Nakasigurado na yung pangalan mo sa langit. Kaya ganun din tayo. Kapag tayo sumusunod sa paglingkod sa Lord, yung ating mga pangalan na nakatala sa langit. Kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya, dapat natin makita yung kahalagahan ng paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya, mga kapatid kay Kristo, mahalaga yung panampalataya. Kasi ito yung panampalataya, ito yung mag-udyok sa tipason din si Lord. Kapag wala kang panampalataya, hindi malulugod si Lord sa iyo.
Hebrews chapter 11 verse 6, hindi nalulugod si Lord sa walang pananampalataya. Sapat ang kinulugdan niya, yung may pananampalataya. Hebrews 11 verse 1. Amen. Verse 2. Yung mga sumusunod, yun yung kinakalugdan niya. Nalulugod sa mga pananampalataya at sumusunod sa Kanya. Kaya tayo, ugaliin natin, ipapaktis natin yung ating faith, yung ating pananampalataya. Tulad ni David. Amen ba ba? Kahit gaano man ang ating mga pinagdaanan, kahit gaano man kahirap. Kasi nga pag sumusunod tayo, pinapakita ng ating pananampalataya. Sa pamagitan ng ating pagsunod, ipinapakita ng ating pananampalataya. Yung pagsunod, di ba pag sumusunod tayo, ano ang naging nagpapakita doon? Yung ating pananampalataya. Ipinapakita ng ating pananampalataya na sumusunod tayo sa Panginoon. Pag wala kang pananampalataya, hindi ka susunod. Madaling sabihin mananampalataya ka. Pero nasaan ang iyong pagsunod? Amen po ba? Hanggat kaya mo, hanggat may lakas ka, sumunod ka sa Panginoon. Amen po ba? Kasi darating ang takdang panahon na wala na tayong lakas. Hindi natin kaya. At anumang desire natin na maglingkod sa Lord, hindi na natin talaga kaya kasi wala na tayong lakas. Amen. Kaya ang ginagawa ninyo, pagpapakita ng inyong pananampalataya sa Diyos. Kaya kailan makita yung inyong pananampalataya sa Panginoon. Yung ebidensya niyan, yung inyong pagsunod sa Panginoon. Amen. Kaya patuloy tayo na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito yung ipinapangaral natin ang mga salita ng Diyos na may kapangyarihan. Tanggapin natin ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Tapakan ang mga ahas sa talakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makapanakit sa inyo. Amin pa ba? Kapag taglay mo ang kapangyarihan ng Diyos, natatapakan mo yung mga alakdan. Yung mga alakdan, yung mga kampon sa tanas. Amen. Yung mga alakdan at yung mga ahas. At dinadaig natin ang kapangyarihan ng kaaway. Kapag wala kang Espiritu ng Diyos, hindi mo kayang daigin yun. Amen. Kapag wala kang pananampalataya, hindi mo kayang daigin yun. Sabi nga sa Ephesians chapter 6 verse 16, ano kasulat doon? Ang pananampalataya, taglayin niyo ang pananampalataya. Siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Kasi sa talas ay maraming palaso. Yung mga bad spirit na kanyang pinapalipad. Takot, pag-alinlangan, yung mga bisyo, kasalanan, pinapalipad niya yun. At sinasabi doon sa mga espiritu na yun, kayo yung magpinsala sa lugar na yun. Mga droga, kayo pinsalain niyo yung mga lugar na yun. Pinapalipad niya yun. Kaya pag may pananampalataya ka, yung pananampalataya mo, yung papatay sa lahat ng nagliliyab na pala sa masama, yung nagliliyab na yung mga bad spirit yun, na pinapadala ni Satanas. Kaya napahalaga na may pananampalataya tayo. Kasi pag wala kang pananampalataya, wala kang pamatay, wala kang armas. Amen mo ba? Napakahalaga ng pananampalataya. Napakahalaga ng pananalig sa Panginoon. Kaya, dapat tinatanggap natin ang kapangyarihan. Lahat ng binibigay ng Diyos, tinatanggap natin. Amen mo ba? Pagpapala man yan, kalakasan man yan, kapangyarihan man yan, dapat tinatanggap natin. Dapat alam natin. Receive lang. Receive lang. Amen. Amen po ba? Kasi lahat yan binibigay ng Lord. Yung Holy Spirit, bigay ng Lord yan. Pangako ng Lord sa atin yan. Na mananampalataya. Lalo na itong binili na ng Lord yung mga alagad ng Great Commission. Na sa Marcos chapter 16, verse 15, kung umpisa natin, verse 16 hanggang 17. 17 tayo mag-umpisa. Ang sumampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan, gumawa ng mga himala.
Yung mga mananampalataya, bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng himala. Makagawa sila ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpalaya sila ng mga demonyo at magsalita ng iba't ibang wika. Wika ito na kaloob ng Holy Spirit. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot ng ahas o uminom ng lason. Alam niyo ba yung faith, yung panampalataya, mas mabisa yan kaysa sa kamandag ng ahas, sa lason. Amin ba sa poison? Kapag may panampalataya ka, hindi ito intention na. Ito'y panahon na, halimbawa, tinuklaw ka ng ahas, hindi mo naman sinasadya. Tulad ni Paul, natuklaw ng ahas. Hindi siya na ano. Kasi nga, hindi naman intention eh. Lalasunin ka, hindi mo naman sinadya talaga na, may mga masamang tao na lasunin ka. Hindi ka man kasi mas power ang panampalataya kaysa kamandag ng ahas. Mas power ang panampalataya kaysa lason, poison. Amin po ba? Kaya bakit sabi nun, kahit na dumampot ng ahas ni Mano, kahit uminom lason ni Mano, kasi nga, yung panampalataya ay malakas. Mas power. Nawala ng bisa yung kamandag ng ahas, nawala yung bisa yung lason. Kapag may panampalataya ka, kasi makapangyarihan ng panampalataya, nakakonekta kasi ang panampalataya sa Diyos. Amen ba? Hindi intention yan. Agaling, may sakit na patungan ng kalang mga kamay. Yun yung may panampalataya, may mga himala. Amen. Kailangan napapractice natin yung ating panampalataya. Kahit mahirap, kailangan ka makalusot dahil sa iyong panampalataya. Amen po ba? Kahit may hadlang, kailangan makalusot ka dahil meron kang pananampalataya. Amen. Huwag mong pahadlangan ang iyong panampalataya. Kaya kumilos ang Panginoon sa pamagitan ng ating panampalataya. Amen. Pagkatapos niya magsalita sa kanila, Panginoon, ang Panginoong Isus ay inakyat siya sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Humayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako at tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. At pinatunayan niya ang totoo ang kanilang ipinangaral sa pamagitan ng mga himala na ipagkalob niya sa kanila. Alam mo ba, itong sa talatang ito, bihira na ito tinuturo ngayon kasi alangan ang mga tao. Pagdating sa paglampot ng ahas, hindi mano, pag inom na naso, hindi mano. Alangan na yung mga tao dito, magturo nito. Kung totoo yan, mas mabisa ang panampalataya kaysa kamandag ng ahas. Mas mabisa ang panampalataya kaysa sa poison, sa lason. Amin po ba? Amen. Nandoon yung pagtatanggol ng Panginoon sa kanyang mga lingkod. Hindi niya pinabayaan yung kanyang mga lingkod. Nandoon yung proteksyon ng Panginoon. Amen. Nandoon yung kalakasan ng Panginoon. Amen. Alam mo yung time na sa dagat, sinusubok niya ang kanyang mga alagad. Sa lupa, sinusubok niya ang kanyang mga alagad. Tinitisting niya ang kanilang panampalataya. Amen. Kahit na sa lupa, tinitisting ng Lord yung kanilang panampalataya. Kahit sa tubig, tinitisting ng Lord yung kanilang panampalataya. Amen. Dito sa Lucas, chapter 8, verse 25. Alam niyo ba nang si Jesus ay nagmimisyon? Habang nagmimisyon sila, lagi silang sumasakay sa bangka, tumatawid ng ilog, ng dagat. Habang sila tumatawid sa dagat, sinubok niya ang kanyang maalagad. Dumating yung malakas na hangin, dumating yung malakas na bagyo. Halos sinasalpok ng malakas na alon yung bangka, halos lulubog. Pinasok na sila ng tubig, halos lulubog na yung bangka. Natakot ang mga alagad. Ginising nila ang Panginoon. Sabi nila, Lord, 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 mamamatay na tayo. Hindi ka ba nag-alala sa amin? Mamamatay na kami. Bumangon si Jesus. Sinaway niya yung hangin. Sinaway niya yung alon. Nung sawayin ng Panginoon yung hangin, pinagalitan niya yung hangin, pinagalitan niya yung alon. Tigil, tigil, tigil hangin, tigil alon. Biglang pumayapa ang hangin at biglang pumayapa yung alon. Pagkatapos sinabi ni Jesus, nasaan ang inyong pananampalataya?
Hinahanap ni Lord yung panampalataya nila na wala. Amen. Pagdating ng pagsubok, nawala ang pananampalataya ng mga alagad. Nawala yung ating panampalataya pagdating ng pagsubok. Amen ba ba? Napalitan ng pag-alala, napalitan ng takot, napalitan ng pag-alinlangan. Nawala yung ating panampalataya. Amen ba? Puro na pag-alala yung naghahari sa atin. Amen ba? Ngunit sila'y natakot at namanga sinabi nila sa isa't isa, sino kaya ito? Tinanong pala si Jesus, kung sino si Jesus? Inutusan niya pati ang hangin at tubig at sinusunod naman siya ng mga ito. Nung utusan ang hangin, tigil. Yung unos, tigil, sumunod. Namangha sila. Sino kaya ito? Ilan mo, maraming ng mga miracle si Lord ay pinakita sa kanila. Doubt pa rin sila. Kasi pagdating ng pagsubok lang, wala ang pananampalataya ng tao. Hindi na mimintin ng tao yung kanyang pananampalataya. Amin ba ba? Hindi na panatili ang pananampalataya ng tao kapag may pagsubok. Amin ba ba? Naghahari yung mga pag-alala, naghahari yung takot, naghahari yung... Kaya yung pag-alala, kalaban ng Diyos eh. Kalaban ng pananampalataya, kalaban ng pananampalataya yung pag-alinlangan. Nasaan ang iyong pananampalataya? Hinanap na Lord yung pananampalataya. Kasi may pananampalataya lang sa pag maganda panahon. Pag may masarap pagkain, masarap ulam, may pananampalataya sila. Amen. Pag wala nang makain, wala nang mainom, wala na lahat, nawala ang kanilang pananampalataya. Alam niyo ba, totoo lang, nakikita ang katapatan ng tao sa panahon ng kawalan. Kapag masagana tayo, hindi natin makita ang katapatan natin sa isa't isa. Amen ba? Kapag tayo masagana sa lahat ng bagay, hindi natin makita ang ating katapatan sa isa't isa. Makita natin ang katapatan sa isa't isa. Sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng kawalan, makita mo yung tapat. Nandyan pa rin yan sa tabi mo. Kapag tapat talaga yan. Amen ba ba? Kapag hindi tapat yan, humihiwala yan. Amen ba ba? Kaya ginagawa ng iba, pag may pagsubok, stop muna ako sa pag-church kasi may pagsubok ako eh. Amen ba ba? Stop muna ako. Problema sa bahay, problema sa simbahan. Hindi problema ang simbahan. Amen ba? Itinuturo ng simbahan yung pananampalataya. Itinuturo ng simbahan yung kasapatan. Itinuturo yung pagsunod sa salita ng Diyos. Itinuturo natin yung paglilingkod sa Panginoon. Anong problema ng simbahan? Ikaw mismo ang may problema. Pinapakitid ni Satanas ang isip ng tao. Involved si Satan doon eh. Pag kumitid na yung isip ng tao, ihina yung kanyang pananampalataya. Kapag may pagsubok na, wala ang pananampalataya ng tao. Amin ba? Yan ang trabaho ni Satanas. Pakitirin ang pananampalataya ng tao. Paliitin ang pananampalataya ng tao. Pag-alinlanganin ang tao. Tapos sabihin nila, hindi na muna ako mag-church kasi may pagsubok ako. Alam niyo, sabi doon sa Hebreo chapter 10, verse 38, 39, ang matuwid kong lingkod na bubuhay sa pananampalataya. Pag siya ito balikod, hindi ko kalulugdan. Hindi nalulugod ang Diyos sa mga tumat sa likod sa Kanya. Kasi dapat manatili ka sa panahon ng pagsubok. Tulad ni Job. Amen ba? Amen. Mapansin natin, kaya sabi ni Paul, hindi kayo kabilang sa mga tumalikod at napapahamak. Kasi yung mga tumalikod, napapahamak yan. Kundi kabilang kayo sa mananampalataya at naliligtas. Amen ba? Doon tayo napapabilang. Ay yung mga tumatalikod, hawa-hawa yan, damay pati pamilya. Kapag tumalikod yung babae, tumalikod yung lalaki, yung mag-asawa, damay pati mga anak. Siyempre, pag hindi na pag pinutol mo ang iyong relasyon sa simbahan, parang pinutol mo na ang relasyon mo sa Diyos. Alisin mo yung negatibo, alisin mo yung distraction sa aming isip at puso. Palakasin mo kami pa yun. Pagkamagitan ng mga salita. Yes, hallelujah. Hinihin natin yung power ng Lord. Hinihin natin palakasin tayo sa gabi ito ng Panginoon. Sige, awit mo na tayo sa Lord. Huwag mong tingnan ang oras.
maging katulad tayo ni David, kahit gano'ng kalaki ni Goliath, gano'ng matibay ni Goliath, kaya-kaya niya talunin sa pamagitan ng panampalataya, sa pamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon, sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa pamagitan ng pangalan ng Panginoon. Sabi ni David, sa Panginoon ang lamang ito, hindi ito sa akin, hindi sa lakas ko, hindi lakas sa Panginoon. Amen. Lapit-lapit po tayo dito sa manahan. Banal na Espiritu, gawin ang nais mo. Isiksik niyo ang sarili niyo sa Panginoon. Hindi sa inyo si Lord. Ang puso ko, manatiling nakatuon. Pagpalain niyo yung kamay ko, Panginoon. Nagalang Punuin kita, mo na apoy ang kamay ko. Punuin mo ng power ang kamay ko. gawin Punuin ang mo ng kapangyarihan ang bibig ko. Punuin mo ng tisa ang bibig ko. Punuin mo ng buhay ko. Nagpapakuma panahalan mong langit ang puso ko. Pagpalain mo kami, Panginoon. Manatiling Hindi nakatuon. mo power ng mercy, power ng prayer. Banal Hindi mo na power ng healing, power ng deliverance, power ng miracle. kailangan nila Ang revival sa panampalataya, revival sa Panginoon, revival sa Panginoon, sa Diyos, revival sa katapasan sa Panginoon. Banal na Espiritu, pinamahal kita. Ikaw lamang, ngayon at Holy Spirit, palakasin mo kami. Pagpalain mo ang gabi. pinagalang kita. Banal na Espiritu, gawin ang nais mo. Hindi ito pag-iwas ng panalay, ito sa amin kailangan. And the name of Jesus. Hindi ito power ng Holy Ghost. And the name of Jesus. Kung lagi ang puso ko, manatiling nakatuon sa'yo. Yes! Hallelujah! Pinagalang kita. I-practice natin ang ating panampalataya. I-upgrade yung ating panampalataya. I-improve yung ating panampalataya. I-improve yung ating parents. Buhay ko, Patakasin yung ating kakayanan. papakumbaba, panahalan mong lagi. Lord, I pray in the name of Jesus. Puso ko, Palakasin mo. manatiling nakatuon Ipagalaw sa'yo. mo sa amin ang kapangyarihan mo, Panginoon. Banal na Espiritu, kailangan kita. Manatiling ka sa Patipahin mo ang aming panampalataya. gawin ang Palakasin mo ang aming nais mo. panampalataya. Banal na Espiritu, pinamahal kita. Ikaw lamang, ngayon at kailanman. Yes, hallelujah. Banal na Espiritu, Ipadama mo sa amin ang kalakasan, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang kagalakan. Ipadama mo sa amin ang kapayapaan. Ipadama mo sa amin ang pagkakawala. Pagkakumpay mo kami sa iyong mga pagsubok na kailangan namin. Na ating mga nilagaanan, Panginoon. Ano bang pagkapagsubok? Palakasin mo. ngayon at kailanman. Yes, hallelujah. Banal na Espiritu, Yes, hallelujah. Palakasin mo kami. manatiling ka sa Palakasin mo kami. Palakasin mo kami. gawin
Bumao ng kalakasan sa puso natin. In the name of Jesus. Holy Spirit, hindi po, pagkilos mo, kalakasan. Madama natin ang kalakasan. Nadama natin ang revival sa pananampalataya. Revival sa paglingkod. Revival sa kalakasan. Pili ka sa buhay ko, In the name of Jesus. gawin ang nais mo. Yes! Banal Hallelujah! na Espiritu, Yes! Hallelujah! Hallelujah! Para kasi po. mahal kita. Ikaw lang Pati tayo po ng aming pananampalataya. ngayon at Tulad ni David, kailanman. nakaya tayo ng siguro ang kalakasan pa. Banal na Espiritu, Inaloy mo sa amin ang kalakasan. kailangan Palakasin mo kita. ang pananampalataya. Manatili ka sa buhay ko, gawin ang Hindi po ang power nais ng mo. Panginoon. Ang Banal power na ng Panginoon. Espiritu, Ang pagkatagumpay ng Panginoon. In Jesus' name. minamahal kita. Oh, hallelujah, hallelujah. Ikaw Power, power, receive power, receive power, receive Holy Spirit. Oh, hallelujah. Hallelujah. Para kasi po kayo para sa patibayin mo pala. Palagay po sa puso natin. Palagay po yung Holy Spirit para sa hindi namin ang power ng Holy Spirit. Hindi namin ang power ng mag-usap ka rin sa puso namin. Hindi mo ang kapangyarihan na Panginoon. Hindi mo ang kapangyarihan na Panginoon. Magkanipis ng Panginoon sa amin. Mag-blow ang Panginoon sa amin. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Palakasin ka ng kapangyarihan. Hindi mo power ng Holy Spirit. In the name of Jesus. Receive power. Receive power. Receive Holy Spirit. Receive power. I-receive nyo para ng parata sa inyong mga puso. Receive, 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 receive. Receive ang compassion sa bahay pala po. Compassion sa Panginoon. Compassion sa Panginoon. Yung malaking pananalig ko yung pinagay mo sa Panginoon. Receive power. Receive power. Ang revival sa Panginoon. Revival sa Panginoon. Revival sa Panginoon. Revival sa Panginoon. Receive power. Receive power. Receive power. Receive power of God. Receive. Receive. Holy Spirit, receive. Receive. Receive, 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 receive power. Receive power. Receive power. Receive power. Power of God. Receive, 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 receive anointing. Receive, receive anointing. Anointing ng Lord. Holy Spirit, hindi ko na pala kasi. Patibayin na. Receive, receive. Receive, 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 receive. Receive, 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 receive. Oh, hallelujah. Hallelujah. Receive, 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 receive.
buhay ko, gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Binawan kita, ikaw lamang, ngayon at kailan. Lord, ang may bahay pa. Para kasi sa para magalagay mo ang layo mo sa mga kaya. Para kasi Manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo, banal na Espiritu. umilos ka sa kanyang puso. Kaya tayo magsisi. Sa mga pagkakarap ng mga Lord, I pray ang deliverance and power. In the name of Jesus. Manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Minamahal kita, Lord, receive. Patibayin mo kami. Tanggapin natin ang pangyarihan ng Diyos. Huwag tayong mag-aliman. banal na Espiritu. Tanggapin natin ang banal na Espiritu natin ng puso. Kailangan Yes! Hallelujah! manatili ka sa buhay ko, gawin ang nais mo, banal na Espiritu. Pag-usap ka sa puso. In the name of Jesus. Father God, I pray in Jesus' name. Para kasi mo in the name of Jesus. Para kasi mo para kasi mo yung para ang sabi mo puso. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Para kasi mo yung kami kahit ang aming binipsin. Lahat na pagkatulong ng kamay ko mga mga tayo sa mga
Banal na Espiritu, Maso, balas, minamahal kita, ikaw lang kailangan kita sa buhay ko, gawin ang nais mo, banal na Espiritu, minamahal kita, ikaw lamang, ngayon at Patuloy natin desire of power. Patibayin na rin natin pagtitiwala sa Panginoon. Alam ko na bawat sa aming mga pagkakas. inang nais mo, Sabi na Lord, na huwag kayong mabahala sa inyong financial. Huwag kayong mabahala sa inyong pagkain. Huwag kayong mabahala minamahal sa kita, inyong. Huwag kayong mabahala sa inyong pagkain. ikaw Dahil hindi na lamang, hindi na lang pala tayo ng bahay. ngayon Tayo mahanap na at magtiwala sa kailanman, Magtiwala sa Panginoon. na Espiritu, Dahil alam natin sa ating pagkain, penancy, alam natin. Bagos, maraming kasi. sa buhay, Hit sa lahat, bigyan halaga natin. gawin ang nais mo, Lahat ng mga penancy, pagkain, inumin, ipagkaroon. Hindi mo para lang para sa huwag natin kaya wala. Dahil hinahanap yan ang Diyos sa marami ng mga pagsunod. Dapat mapapraktis natin yung mga mamimigti natin yung mga salamat sila. Huwag natin balik-tarin ang salita natin. Sundin natin. Para makita natin ang gagawin ng Panginoon sa ating mga miracle na Lord sa ating financial, pagkain, inumin, Panginoon. Sundin natin sila. Unahin natin ang kanyang karya. At mamuhay tayo sa karumahan. At lahat ng mga bagay ay ilagay sa ating Panginoon. Huwag tayong magkurang sa Panginoon. Mahalin ang silong buong puso, buong kalwa, buong isip at lakas. Tulad ni si Kayas, niyari siya. Buong puso silang naglingkod sa Kanya. Buong katapatan silang naglingkod sa Kanya. Buong lakas silang naglingkod sa Kanya. Salamat sa lahat. Sa aming ito. Sa kalakasan mo. Patuloy nilagay sa puso namin ang pananampalataya. Patuloy nilagay sa puso namin ang pagtitiwala sa Kanya. Salamat po. Napakabuti ng Panginoon sa ating mundo. Palakasin kayo ng Panginoon. Patibay ng inyong pananampalataya. Salamat po. Hindi namin ito ang karunungan sa paglutas ng problema. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kay Kristo ang papuri. Kay Kristo ang pasalamat. Kay Kristo ang pagluwalas. Kay Kristo ang karangan. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lahat magsabi. Amen. Mabuti ang Diyos. 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 Nagpuri ka lang sa Panginoon. In Jesus' name. Amen.